So yun mga ka-bird brain, tipid tips muna tayo. Since mahal ang gasolina nga, di ba? Ito, siguro yung iba hindi pa alam. So para lang to sa mga riders na hindi pa alam kung paano makatipid sa gasolina kahit paano. So number one tip, huwag kang bomba ng bomba. Huwag ka muna mag-racing. So chill lang, chill pace. Pag nagmumotor ka, takbo ka lang 60, 70. Then pag sa matic, siguro hanggang ka lang 6 to 8 RPM ka lang. Tapos huwag kang bomba ng bomba. Gradually ka lang magdagdag ng ng speed. Takbong 70 hanggat maaari. Tapos pag sa mga manual naman, declutch. As much possible, kayo lagi. Pag kayong umaandar na kayo, lagi kayong high gear. Huwag kayong magbabad sa low gear. Yung kunyari, nakababad ka sa resera, kwarta, lagi kang nakababad sa segunda. Kasi nga, gusto mo ng torque. Hindi titipid sa gasolina yun. So, para tumipid sa gasolina, ayun, para tumipid, high gear ka lagi. High gear, tapos low RPM. Yung RPM na, syempre, rider ka naman na eh. Kung sinabi kong low, yung kayang paandarin pa yung motor mo, yung hindi ka mamamatayan. Siyempre, common sense na yun, pre. Tagal-tagal mo na nagbomotor, hindi mo pa alam yung lowest RPM ng high gear mo. So, usually, mga takbong 70 ka dyan sa kinta mo. Tapos, huwag ka ng bomba, huwag kang bawas ng bawas, sabay hata ulit. Laging ka lang, chill. Cruise mode ka lang, naka-cruise ka lang. Kunyari, 60 ka lang, 70. Hindi yung pag galing stoplight, putang ina, may nakatabi kang raider, racing. racing, tapos ka dyan, boy. Then, next tip is, syempre, usually dito, mga loaded. Ang loaded, hindi magre-reklamo sa mahal na gasolina yan. Unang-una, bago pasukin ng mga kargadong motor yan, alam na nilang matako sa gasolina yan. So, ang mga kargadong motor dyan, hindi na kayo kasali dito. Dapat ang salitang tipid sa inyo, wala. Kasi unang-una, dapat nagkarga ka, nagtaas ka ng block mo, nagtaas ka ng CC, alam mo sa sarili mo yan, na malakas sa gasolina yan. Walang kargado na tipid sa gasolina, boy. So, exempted na yung mga kargado dito. Wala silang pake sa mga mahal na gasolina na yan. Dahil alam na nila yan, so umpisa pa lang. So, next, yung mga nagpalit ng yung mga panggilid lang, yung mga simpleng lang, dagdag RPM, mga ganyan. Kung nasa inyo pa yung stock nyo, kung gusto nyo talaga magtipid naman, kung tipid talaga habol nyo, ibalik nyo yung stock nyo. Back to stock, in short. Yung mga naka-open pipe, kaso naka-remap na kasi yan eh. Pero kung libre naman yung pa-flash ulit ng stock, balik yung stock nyo. Balik yung stock pipe, tapos pa-remap nyo ulit ito yung stock. Kasi kahit yung open pipe, tsaka yung nagpa-remap, malakas din sa gas yan. Kahit wala kang pinalitan sa motor mo, sa mga panggilid mo, basta nag-open pipe ka, nagpa-remap ka, mataas na sa gasolina yan. So kung talagang willing ka naman magtipid, ibalik mo yan. Pero kung gusto mo magtipid na wala kang binabago sa motor mo, na alam mo namang nag-open pipe ka, nagpalit ka ng mga ng panggilid, nagpalit ka ng mga, nagpataas ka ng mga RPM mo, nagpalit ka na kung ano-ano. So huwag kang magreklamo kung mahal ang gasolina. Kung nasa inyo pa yung stock pipe nyo, mag-stock pipe kayo ulit. Then pabalik nyo sa stock na tune. Or kung naka-aftermarket ka naman na ECU, pwede mo na ibalik yun eh. Ikaw na magbalik mismo kasi meron naman naka-save yan na copy. Maliban na lang kung hindi nag-save yung mekaniko mo ng kopya. Dapat may stock, ka lagi, stock na map ka lagi ng motor mo para pwede mo i-flash anytime pagka nagpalit ka ng stock muffler. Ang next na tipid tips, huwag nyo muna ihatid yung mga jowa nyo. Mag-commute muna sila. Huwag nyo na ihatid sundo. Tangin hatid sundo, ang init-init na nga hatid sundo. Galit pa pag sinundo mo, no? Sabihin ang tagal-tagal mo, kanina pa naghihintay dito. So yun, isang tipid tips yun. Huwag nyo muna susunduin yung jowa nyo or ihatid sa trabaho. Lalo na mainit ngayon. Sobrang tako sa gasolina yun. Tapos papagalitan ka lang na ang tagal-tagal mo. Tapos pag binilisan mo naman, kakaltokan ka, ang bilis mo. Kukurti ka sa tagiliran mo. Putang yun ang mga babae ito, hindi maintindihan eh. Mga engot eh. Ano pa bang tipid tips natin mga ka-bird brain? Tipid tips. So, huwag ka muna mag-rides. Pumirmi ka sa bahay nyo. Kung wala ang ginagawa sa buhay, huwag mo titigan yung motor mo. Kasi pag tinitigan mo yan, mandidemonyo yung kamay mo, aandar yan. Ngayon, kung lagi mo namang ginagamit yung motor mo, pumapasok ka, nagtatrabaho ka, yun na yung pinakatipid or best way talaga. Huwag kang bomba ng bomba. High gear, low RPM. Pag sa matic naman, siguro 6 to 8 RPM lang. 6 hanggat maaari, kung kaya mo naman yung 6 or 7, para takbong ka lang, chillax lang. Walang bomba-bomba. Ayun, isa pang tipid tips. Di ba yung mga usually motor natin ngayon is yung mga bagong labas na, meron na yung toggle ng yung pag na-idle ka na, mamatay ito. Kaso pinapatay ko kasi.
Yung mga ano, yung nabiktima ng nung bagong labas yung mga gantong model, yung pagtigil mo sa stoplight namamatay. So pwede nyo buksan yan, nakakatipid din yan. Lalo na kung nasa ano kayo, city driving kayo, yan Makati, mga ano, traffic na lugar. So pwede nyo buksan to para makatulong sa tipid. Sa pantipid tips, nasa inyo na to kung gusto nyo talaga magtipid. Papalit muna kayo ng brand or company kung saan ka nagpapagasolina. Let's say Petron ka, Makashell ka. Kung gusto mo talaga magtipid, magpagasolina ka sa yung mga ibang brand. Marami or ibang kumpanya, marami dyan mas mura ng 5 piso kahit papano per litro. Let's say sa Shell, kunyari nagpapagas ka, 83 na. Sa iba, nasa 78 pa yun o 79. So, ayun. And alamin nyo yung mga murang gasolinahan dyan. May mga spot, kagaya dyan sa may bandang papuntang Fairview. Maraming murang gasolinahan dyan. So, alamin nyo yung mga spot kung saan murang gasolina. Usually, yung mga murang gasolinahan, malalaman nyo yung pinipilahan talaga. As in, pila-pila talaga. Pila balde. Pag ganun yung gasolinahan, ibig sabihin, mura yung gasolina nun. Pero kagaya sabi ko sa inyo, nasa inyo na yon. Kasi, di ba, minsan yung ibang rider, maselan. Baka akala, madumi yung gasolina, yung mga ganun. Meron maseselan eh. Maarte. So, nasa inyo na yan. Pero yun yung mga way para makapagtipid kayo ng gasolina. Ano pa ba ang ibang step para makatipid? Yan, di ba, pag ganito, stoplight. Pag naka-on kasi to, automatic mamamatay yung makina mo. Hindi siya mamamatay pero naka-sleep. Pagka rev mo, under ulit. Ako hindi ko ginagawa yun kasi hindi ako sanay. Parang nawawala sa isip ko, yung naka-ano pala ako, naka-drive mode pa pala ako. Parang sa mga 4 wheels, yung auto brake, tapos pagtapak mo ng gas, under ulit. Pero bukas yung makina. Hindi siya namamatay, nakagaya ng motor na talaga mamamatay yung makina. Ayun, isa pa is yung mga tire pressure nyo, i-check nyo. Dapat tire pressure nyo angkop, hindi mabigat, hindi siya yung dapa. Wala akong dala, boss. Wala akong dala. Sayang ng engine sticker si boss, wala akong dala. So ayun no, yung mga tipid tips pa natin. I-check nyo yung tire pressure nyo kasi pag malambot yung gulong nyo, syempre hirap yung makina ng motor nyo. Lalo na pagka nag-aangkas kayo. May mga pasahero kayo or loaded lagi yung motor nyo, yung tire pressure nyo, i-check nyo maigi. Hindi pwedeng below sa ano yan, standard. Di ba mas matigas ng konti para sa mas malambot kasi mapihirapan yung motor nyo yan. Kaya ako, may ganito ako, kaya makita nyo yan. Pan-check yan ng tire pressure. And isang tip na lang din pag mag-check kayo ng tire pressure or magpapahangin, wag na wag kayong babase sa tire pressure nyo pag kayong ginamit nyo. Kunyari, kagaya nito, umaandar na ako ng matagal. At saka ka magpapahangin kasi pag umaandar ang motor, yung gulong niyan, tumataas ang pressure niyan. Kagaya nito, tignan mo, naka 34 siya. Pero ang tire pressure lang itong motor ko sa likod, gulong ko sa likod is 30. So bago kayo magpahangin, make sure na malamig pa yung motor nyo, yung hindi pa talaga umaandar. Kunyari, galing ka sa bahay nyo, biyahe ka, first thing to do is magpahangin ka muna. Siguro naman, hindi naman iinit basta-basta yung gulong mo ng kahit 1 kilometro pa yung pahanginan sa inyo. Pahangin ka muna. Hindi yung umandar ka na tsaka magkapapa-tire pressure kasi nga, let's say, ang pinapa-tire pressure mo, 33. Eh bago ka magpahangin, 34 na oh. Instead na magdagdag yun, magbabawas pa yun. Kasi nga may pressure na sa loob eh. Gawa nung init. So ayun, yung mga tipid tips, i-check nyo yung gulong nyo. Then sa mga di-kadena naman, ayan, i-lubricate nyo maigi yung kadena nyo, check nyo maigi. Yung sprocket nyo, linisan nyo. Yung mga preno nyo, linisan nyo. Mga di-kadena or matic. Baka mamaya sumasahid pala yung ano nyo, brake pad nyo. Sa disc nyo, yung kumbaga may konting sabit. Hindi nyo napapansin. So syempre, nakakapigil din sa andar ng gulong yun. So the more na may kumukontra, syempre, the more na pepersa yung motor natin. The more na manghihingi ng gasolina. More power, more gas. Pero para sa akin, huwag na kayong magtipid. Tangina, yung Red Horse ka, nabibili nyo ng isang inuman eh. Tapos yung 1 litro sa gasolina na tinitipid nyo. Pero pag Red Horse, putang ina, wala pang 1 oras, ubos na. Bibili pa. Susundot pa ulit. Kinabukasan. No, di ba? Tingin ko, walang rason para magtipid yung mga riders. Maliban na lang kung di ka mangiinom, di ba? So, ayun, mga ka-bird brain. Sana gawin nyo yung tips na yan. Kung gusto nyo magtipid ng gasolina. Same lang din yan sa 4 wheels, same mechanics. Kung nag-4 wheels kayo, mapa-manual, mapa-matic. Pag sa manual, syempre, ganun pa rin. High gear lagi, low RPM. Tapos pagka sa matic naman, yung ka lang, cruise mode ka lang lagi pag naggagas. Hindi yung bomba ka ng bomba. Yung kunyari, pag galing stoplight, huwag kang aarangkada agad. Yung chill na tapak lang, gradually lang yung pagbilis.
So, that's it mga ka-bird brain. So, kita ka sa next episode at lagi yung tatandaan na hindi ka bobo, hindi ka tanga, at lalong hindi ka mangmang dahil ikaw ay isang bird brain.